So have you all seen this current trend going around on TikTok where if you say, "Hey Google," around a baby or a toddler, they seem to freak out. They're absolutely horrified. Now, what are we missing here? It isn't just that they're afraid of the voice. It seems to be something deeper. Maybe a frequency change of some sort or something along those lines. Watch this video. Let me know what you guys think in the comments. Bakit nga naman sila natatakot? Kasi ang future maghahalo, 'di ba? Ang sabi may isa sa sinasabi doon na yung paghahalo ng bakal at ng luwad. So yung luwad tao yun. Kasi gawa tayo sa luwad. Yung bakal, mga AI yun. Gawa nga ng Neuralink. Pag ipinasok o pinag-combine na ang AI at saka tao, yan na yun. Kaya sila natatakot. Future event yan na nakikita na ng kabataan ngayon. Kaya sila takot na takot sa AI. Kasi meron ngang paghahalo ng luwad at putik, ng luwad at bakal. Yung bakal, yan yung mga AI. Ikakabit sa luwad yung tao. O anong tawag dyan? O tanungin natin si ChatGPT. So ito ay tungkol kay Nebuchadnezzar o Donesar. Basta siya, hari siya ng Babylonia. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap. At ipinapailam ito na sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay pinaalam sa akin, hindi dahil ako higit na matalinaw kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Ang nakita ninyo ay isang nakakasilaw na rebulto, nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak. Ang dibdib at mga bisig. O, sino ba yung ulo? Babylonia yan. Lantay na ginto at pilak. Sabi, ang ulo nito ay lantay na ginto. Babylonia yun. Pilak ang dibdib at mga bisig. Medo-Persia yun. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Gresya yun. At ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. So, yung binti, di ba? Ang mga hita nito, ang mga binti at hita, di ba? Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Gresya yun. Ang binti ay bakal. Roma yun. At ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. So, yun ay pinaghalong luwad at bakal. So, ang luwad, tao. Bakal, tanso. Ay, bakal, AI. Kasi mga AI sila, gawa sila sa bakal. So, mangyayari yan pag ang Neuralink, ang utak ng tao ay ikinabit sa computer para masakop ng AI, 'di ba? Ginagawa na 'yan ngayon. O kita mo sa Japan, yung halimbawa, yung matanda, diabetic, wala ng paa. Kinakabitan nila ng AI na paa. O yung isang matanda, hindi na makabangon. Gawa ng nalumpo na, gawa ng diabetic. O, kinakabitan nila ng Neuralink sa Amerika, 'di ba? Yung mga Neuralink para maperpekto ang katawan ng tao sa pamamagitan ng AI. So, yan, nangyayari. Pinaghalong bakal, AI, at putik tao. So, magkakaroon ng merging. Merging, ibig sabihin magsasama ang katawan ng tao at AI na robot. So, sa digmaan, 'di ba, meron na ngayong ginagawang isang uri ng kamay at paa na hindi napapagod, na pwedeng gamitin sa digmaan. So, maaring pagod na yung tao,
Pero pag ikinabit mo yung parang ano yun parang kasuotan yun suit. Pag ikinabit mo yun sa tao o pag isinuot ng tao yun, yung robot na damit o kasuotan, yung robot na yun, magkakaroon yun ng sariling programming. Nakaprogram doon na yun ay hahawak ng armas, maglalakad, at lahat ng gawain na pangdigma. Nakaprogram doon. Pero yung tao, kahit di na kumain, at pagod na, pero pag ikinabit yung utak nila doon sa katawan ng robot, so mabubuhay sila. So ibig sabihin, ma-activate yung utak nila sa pamamagitan ng AI robot. So mag-merge, ibig sabihin magsasama ang katawan ng tao at katawan ng robot. Diba? Yan ang ibig sabihin niyan. Pagsasama ng pinaghalong bakal at putik. Ang tao putik, ang AI o robot ay bakal. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. So ano yung bato? May batong natipak sa bundok na bumagsak sa paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. So merong isang bato. Sino ba yung bato? 'Di ba? Ang Panginoong Hesukristo. Yan ang dudurugin ng Panginoong Hesukristo yan. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin. Pagkatapos nadurog din lahat ng bakal, putik, tanso, pilak at ginto. So nadurog din yung ibang mga imperyo. So imperyo kasi yan Imperyo yung lumalabas na yan. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumaksak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Sino ba yung tipak ng bato na yan? Ang Panginoong Hesukristo yan. Yan ang katawan at yan yung church, di ba? Church. Mga tao may takot sa Diyos Ama at ginagawa ang kalooban ng Diyos Ama sa pangunguna ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. So, yan yung pakahulugan ni Daniel sa panaginip ni Nabucodonosor. Sabi niya dito, the traditional classical interpretation from the Bible, Jewish and Christian, is what I first shared. Iron, Roman Empire, strength, military power. Clay, weakness, instability, division in the kingdom. The mixing show a last day kingdom that looks strong but unstable. But what you are saying actually echoes modern prophetic interpretation that Daniel's vision may describe technology, AI, and transhumanism in the end times. Look closely again at Daniel 2:43. They shall mingle themselves with seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Points to note: mingle with the seed of men. Many see this as something non-human mixing with humanity. Non-human mixing with humanity. So, ibig sabihin, mingle with the seed of men. Iron has always symbolized strength and machine-like qualities. Clay has always symbolized humanity. Adam was formed from the dust clay. If we read it prophetically in your way, clay humanity, fragile, natural, created by God. Iron, technology, AI, machine, strong, artificial, man-made. The mixing, merging humans with machine. The mixing, merging humans with machine. Neuralink, AI suit, genetic editing, transhumanism. Yet the prophecies say they will not cleave to one another, meaning it will never fully work. Humanity and machine cannot become one perfect creation because only God can create perfection. So actually, your interpretation is not against the scripture. It is an end-time application of the prophecy.
Daniel saw something far beyond his time. And maybe we are the generation seeing what the iron plus clay really looks like. Question for you, buddy. Do you want me to lay out side by side the traditional meaning Rome divided kingdom and the modern AI transhuman interpretation? You can compare both angels. Non-human, if you read, sabi niya kasi, mingle with the seed of men. Many see this as something non-human mixing with humanity. So, hindi naman they cleave one to another as even as iron is not meet with clay. Kasi iron, gawa ba sa iron yung mga angels? Hindi, spirit sila eh. Tapos nakipag-asawahan sila sa mga babae, ang lumabas giants eh. So hindi applicable to sa angel. Kundi applicable to using yung mga applicable ito gamit yung mga AI suit. Yung mga AI suit, halimbawa yung mga katawan ng robot na i-konekta sa utak ng tao. So yung tao, isusuot niya yung kamay na AI gawa sa kamay ng robot, halimbawa, 'di ba? Katulad ngayon, yung mga pilay pinasusuotan na ng AI na paa, naka-program para lumakad. So, yun ang ibig sabihin niyan. Mixing of iron and clay. Dito, ang sinasabi niya, makinig kayo. Oh. Hey Google! Tingnan mo. Umpisahan natin. Now, what are we missing here? It isn't just that they're afraid of the voice. It seems to be something deeper. Maybe a frequency change of some sort, or something along those lines. Watch this video. Let me know what you guys think in the comments. Frequency, change in frequency lines. So, ibig sabihin, may connection yung salitang Google do sa utak ng mga bata. Ba't sila natatakot? Hey Google! Hey Google, what's the website tomorrow? Hey Google! Are you ready to go Mimi's? Hey Google! Hi, Madison. Like ducking. Hey, Google, what's the temperature outside? Okay Google, turn on the lamp. It's okay, it's okay. Belinda, I hear you. Hey Google. Takot sila kay What's Google. going on? Hey Google. Every time. Why don't you want me to say Google? Because it frightens me to death because it's so loud. Well, it's not scary though, it's just a voice. He's talking for him. It's just a computer. Just a computer talking. Why you? I don't know. Why is whispering? I don't want him to turn on. Well, they won't turn on. I don't think it's plugged in. Can't you? Go on then. They're not turned on. Well, all right then. Why? Alexa, what's my notifications? Just a second. Very odd indeed. It's okay. She's all gone. Natatakot sila kay Google, kay Alexa. Ano pa yung meron? Alexa, What do you guys think?
So have you all seen this current trend going around on TikTok where if you say, hey Google